Isang pulis ang itinuturing na person of interest kaugnay sa pagkawala ng public school teacher at duty contestant na si Catherine Camilon. Ayon yan sa Police Regional Office Calabarzon, pero hindi pa sila nagbibigay ng ibang detalye sa pagkakakilanlan ng kanilang kabaro. Batay sa investigasyon, may relasyon umano ang pulis at si Camilon. Sila rin daw ang magkasama bago napaulat na nawawala ang guro noong October 12. Nirelieve na sa pwesto ang pulis habang patuloy ang investigasyon at paghahanap kay Camilon. Binigyan din ng pulisya ng security ang pamilya Camilon. Sa backtracking ng pulisya, makikita sa CCTV ang pagdaan ng sasakyan ni Camilon sa ilang bayan sa Batangas City matapos siyang mamataan sa isang mall sa Lemery noong October 12. Napansin din na may isa pang kasama si Camilon sa loob ng sasakyan. Sa ngayon, patuloy pang sinusubukang kunan ng pahayag ang pamilya ni Camilon tungkol dito. Barangay at SK elections na sa Lunes. May paalala ang COMELEC sa mga dapat ihanda ng mga boboto. Habang sa Quezon Province, may naitala na namang insidente ng karahasan. Sugatan ng isang tumatakbong barangay chairman sa Pamamaril. May report si Tina Panganiban Perez. Bukod sa pagbabantay sa papatapos ng kampanya, binabantayan din ng COMELEC ang mga isyu ng karahasan at vote buying. Kabilang dyan ang umano'y pamimili ng boto ng mga taga-Malabon kung saan isang babae ang nahuli sa aktong namimigay ng pera. Naganap ito sa isang bodega sa Navotas. Tinatry kasing buksan yung mismong laptop. Nandun nakalista kung sino yung mga dapat nabibigyan at yung mga botante na mabibinipisyuhan ng tigta 300 piso. At the same time kung sino yung mga nasa likod. Merong opisyal ng isang city government at merong mga barangay officials o barangay candidates actually. Ayon naman kay Commissioner Ernesto Ferdinand Maceda Jr., baka hindi na ma-disqualify ang kandidato pero maaari siyang maharap sa criminal case. Sa ngayon, halos 30 na ang may petition to disqualify dahil sa vote buying. Samantalang sugatan sa pamamarilang isang kandidato sa pagkabarangay chairman sa Barangay Malaya sa General Luna, Quezon Province. Ayon sa mga saksi, sakay na motorsiklo ang dalawang naka-face mask na suspect. Inooperahan sa ospital ang kandidato. Paalala naman, ipatutupad ang liquor ban sa October 29. Sa mga botante, maghanda ng ID at listahan ng mga iboboto. Sa Palawan, mahigit 2,000 pulis at sundalo ang hinahanda para sa magiging seguridad sa Puerto Princesa at sa lalawigan ng Palawan. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Siksika na ang mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. May mga nauna na ring dumalaw sa ilang sementeryo. May report si Katrina Son. Ilang araw bago mag-undas, marami-rami na ang nagpunta ng Manila North Cemetery. Iniiwasan daw ng ibang sumabay sa buhos ng mga bibisita ngayong weekend. Mahigit 1 milyon ang inaasahang dadalaw sa isa sa mga pinakamalaking sementeryo sa Metro Manila. Nasa 500 pulis at force multipliers ang iikot sa loob ng mahigit 50 ektaryang sementeryo. May ipapaskil ding vicinity map para madaling matukoy ang pwesto ng help desk at medical tents. Hinihikayat naman ang pamunuan ng sementeryo na suotan ng ID ang mga kasamang bata. Ipinapaalala ring bawal ang mga alagang hayop sa loob ng sementeryo. Bawal na rin ang mga bisikleta. Simula naman sa Linggo, October 29 hanggang Huwebes, November 2, bawal magpasok ng mga sasakyan sa La Loma Catholic Cemetery. Mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ang pagdalaw. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, siksikan at mahaba na ang pila ngayong gabi. Si Salvacion Renegado, uuwi raw sa Bicol para bumoto at doon na rin mag-uundas kasama ang anak. Pagbukas pa kasi madami ng mga pasahero. Kaya ngayon na kami umuwi. Ang nurse na si Elvira Soneja, pauwi na sa Catanduanes. Di niya inaasahan na ngayon pa lang marami nang magsisiuwian. Ang sasakyan nilang bus na-delay pa raw. Mahirap po kumuha ng ticket, mahaba ang pila. Dito na kami nag-lunch, dito na kami nag-snack, dito na kami nag-dinner. Di ko alam kung midnight snack, andito pa kami.
Kaninang umaga, nag-surprise drug at alcohol test ng LTO sa mga bus driver. Inaasahang lalagpas ng 1.2 milyon ang dadagsa sa PITX mula ngayon hanggang sa November 6. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naging maaga pa mga pulis sa isang truck na nawala ng preno sa South Cotabato. May spot report si John Consulta. Paulit-ulit na bumusina ang truck na yan na sinusundan ng mga pulis sa South Cotabato. Pero hindi ito habulan dahil ang truck nawalan pala ng preno. Sinasabayan ito ng mga pulis para hawiin ang mga sasakyan at makaiwas sa aksidente. Umabot ng 8 kilometro bago ligtas na nakahinto ang truck. Sinipa ng pulis na yan ang isang truck driver sa Gumaca, Quezon. Sinubukan siyang pigilan ng mga tao sa paligid pero di nagpaawat ang pulis. Binatukan pa niya ang truck driver. Nagalit umano siya dahil ilang ulit daw siyang binusinahan ng truck. Ayon sa mga pulis, hindi naka-duty ang pulis nang mangyari ang insidente. Inaalam din kung nakainom siya. Sinusubukan pa siyang makuna ng pahayag pati ang driver na ipapatawag daw ng pulisya. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sunod-sunod ang missile alert sa iba't ibang bahagi ng Israel. Sa loob naman ng Gaza, halos araw-araw lumilipat ng bahay ang mga residente para makaiwas sa mga airstrike. May report si JP Soriano. Pinasok na ng Israeli military ang Gaza Strip at binomba ang ilang kuta umano ng Hamas. Ayon sa militar, ilang pinuno ng Hamas ang namatay sa pag-atake. Bumalik din agad ng Israel ang militar matapos ang paglusob na paghahanda pa lang daw sa mga susunod na yugto ng labanan. Wala pa naman ang inaasahang full-scale invasion. Tuloy ang bangungot ng mga sibilyang naiipit sa gulo. Ang isang Palestinong mamamahayag para sa Al Jazeera Network, namatayan ng buong pamilya mula sa airstrikes ng Israel habang nagre-report siya tungkol sa kaguluhan. Sa kuha ng isa nating kababayan sa Gaza na si Diana, giba ang mga gusali matapos tamaan ng bomba. Maya't mayaring lumilikas ang mga residente para makaiwas sa mga pambobomba. Marami sa kanila naglalakad lamang. Mahaba rin ang pila para makabili ng kubos o tinapay. 2 linggo nang naghihintay si Diana at iba pang sibilyan. Nabuksan ang border ng Gaza at Egypt. Kwento ng asawa niya, patindi ng patindi ang pambobomba ng Israel kahit daw sa mga lugar na sinasabi ng Israel na ligtas ay tinatarget na rin ng airstrikes. Pasado alas 10 ng gabi oras sa Israel at pasado alas 3 ng madaling araw kanina oras sa Pilipinas, sunod-sunod na tumunog ang missile alert warning system sa Tel Aviv. Inabutan kami habang nasa gitna ng biyahe. Walang mapagkukublihan kaya kailangang dumapa at magtakip na lang ng ulo. Maya-maya, narinig na namin ang pagsalag ng Iron Dome defense system ng Israel sa mga pinakawalang missile ng Hamas. Nabidyohan din ng isang Pinay sa Ashdod, Israel, ang rocket attack. Bago nito, inabutan din kami ng missile alert sa Region Lezion kung saan isang gusali ang tinamaan ng bomba. Let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Kuya Kim. Pasok, we can go sa internal. Kuya Kim, di ka na. Kanina, nagkaroon muli ng missile alert sa Tel Aviv. Pangalawang beses na yung pag-siren, ang pagitan lang 10 minutes. So bababa na naman tayo sa bomb shelter. Mula sa Tel Aviv, Israel, JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Malayo man sa atin, posibleng magdulot pa rin ng suliranin sa Pilipinas ang kaguluhan sa Gaza. Ang mga halimbawa ng posibleng epekto nito tinalakay sa The Mangahas interviews. Narito ang report. Lahat tayo, kailangang merong investment dito sa nangyayari sa Gaza, no? Kasi alam mo na naman ngayon, maubo ka lang sa China, nagkakaroon na ng flu ang tiga New York.
Ganoon ka tied up. Malakas yung link ng global community natin, largely also because of social media. Kaya kung anong nangyayari na karahasan, for instance sa Gaza Strip, immediately naka-TikTok, naka-Instagram, at lahat ay alam kung anong nangyayari. Ano sa tingin ninyo yung impact? Parang bakit hindi dapat wapakels ang mga Pinoy dito sa Pilipinas? Natatandaan mo yung impact ng COVID sa ekonomiya natin, increasing prices, lessening incomes kasi nga isolated tayo, hindi pa nga gera yun. Ngayon, pinag-uusapan natin, pag nagkaroon ng gera, talagang maapekto yung oil prices. At lahat ng mga factories natin, ang ating transport industry, we're also reliant on oil. So talagang malaki ang impact niyan. Kung marami ang biyaheng probinsya para bumoto at para sa undas, ilang kababayan naman natin ang biyaheng abroad para magbakasyon ngayong long weekend. Live mula sa NAIA Terminal 3, may report si Jamie Santos. Jamie? Atom, ramdam na ramdam ang long weekend ngayong Biyernes dahil sa magkasunod na barangay at SK election at Undas 2023. Sunod-sunod din ang dating ng mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3. Pila sa ilang check-in counters ng airline sa NAIA Terminal 3. Ang ibang pasahero nandito na kahit madaling araw pa ang biyahe para iwas aberya. Mayat-maya ang ikot ng K9 units. Susulitin ng pamilyang inabutan namin ang long weekend para magbakasyon sa South Korea. Sinulit namin kasi long weekend siya. And ang mga kids walang pasok, so tamang-tama yung vacation. Sa pag-iikot kanina ni Transportation Secretary Jaime Bautista, napuna niya ang pila sa security check, lalo't marami raw ang international flights. Kailangan natin dito ay magdagdag lang siguro ng personnel ang Office of the Transport Security. Naayos naman na ang mga dating sirang conveyor belts na nagpapadelay sa paglabas ng mga bagahe. Ayos na rin ang mga dating pumapalyang aircon na may pabango pa. When we say yung travel experience na isang pasahero, hindi lang naman yan visual, it's really yung other senses. So sensory, kanina sa Terminal 1, departures, Christmas scent. Sa Manila North Port Terminal naman, 3 barko ang hindi pinayagang bumiyahe. Mayroong mga deficiencies na kailangan nilang i-correct, so hindi pa sila pwedeng maglayag. Nagdagdag naman ng biyahe sa Matnog, Sorsogon dahil sa dami ng mga pasahero. Sa Batangas Port naman, nasa 17,000 to 20,000 ang inaasahang bilang outbound na pasahero bukas hanggang Linggo. Atong bahagyang nabawasan yung dating ng mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3 pero inaasahang mamaya hanggang ngayong parating na weekend ang buhos na mga pasahero. At yan ang latest mula rito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Jamie Santos. Lalong umiinit ang labanan sa men's basketball ng NCAA Season 99. Sa Game 1, tinalo ng Arellano Chiefs ang San Beda Red Lions. Tagumpay nilang binasag ang 4-game winning streak ng San Beda sa score na 74-72. Naging mainit naman ang labanan sa pagitan ng JRU Heavy Bombers at San Sebastian Golden Stags. Nanaig ang JRU sa final score na 79-72. Maghaharap bukas ng umaga ang EAC Generals at LPU Pirates habang tapatang Mapua Cardinals kontra Letran Knights sa hapon. Mapapanood ang laro live sa GTV. Naka-livestream din yan sa social media accounts ng GMA Sports at NCAA. Si Kim Tae-yong o V ang bias ni Noela Anfonbuena sa 7 miyembro ng K-pop global star na BTS. At ang ultimate dream niya makita in person ng idolo na tupad matapos siyang manalo sa raffle.
Sobrang kinakabahan ako kasi alam ko isa ito sa mga last chance na makikita ko si V. Before siya, papasok na sa military. Lumipad pa Seoul, South Korea si Noela para sa exclusive fan meet. Kasama niya ang 1,400 army from all over the world na nakabonding ni V. May bonus pa dahil bukod kay V, na-meet din niya si Jimin. Gumawa ng kasaysayan sa South Korea music chart na Hantaeyo ang new mini-album na 17th Heaven ng 17. Matapos ito makapagbenta ng more than 4 million copies sa first week of sales, breaking their own record. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wala pa mang volleyball game, nag-iinit na ang tagpo sa courtside. Hindi lang kasi players ang game, kundi pati supporters na ayaw patalo. Pusuan na yan sa report ni Joseph Morong. Kung sa larong volleyball, palakasan ng palo ang labanan, palong-palo rin dapat ang cheer sa mga koponan. Ito ang mga di maaawat na paligsahan sa tumblingan, dive and dip, splits, at pagwawala na may kaunting cheer. Intramurals meet kasi ng St. Louis University sa Baguio City at ito ang serye ng mga volleyball game ng School of Engineering and Architecture, defending champion kaya ayaw magpatalo. At sa init daw ng tunggalian pati supporters, laban na laban. Pero paanong hindi ma-hype ang mga nanonood? Hindi pa man kasi nagsisimula ang laro. Ang mga players mismo may sarili ng pakulo. Kaya manalo man o matalo, award na nila ang natanggap na suporta. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation. Ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.